Po kami ngayong umaga mag-donate ng Marcos Marcial Law Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. At itutuloy po ito sa susunod na 6 na taon ng pagtatrabaho ko sa Senado. Kakatasin po yung sweldo ko para dito bilang isang maliit na ambag ng henerasyon ko na maikwento sa mga kabataan ngayon. Yung kwento, yung kasaysayan ng batas militar nung panahon ng diktadura. Para kahit hindi nila naranasan ito, wala silang posibleng alaala nito, marinig nila ang kwento ng mga kababayan natin, ng maraming kabataan din katulad nila, at malaman nila ang mga leksyon ng panahong iyon para sila bilang susunod na salinlahi, magabayan nila yung ating bansa na huwag nang ulitin yung mga pagkakamaling iyon. Huwag nang ulitin yung mga pagkukulang. Kaya maging totoo yung pamagat ng aklat na Marcial Law Never Again. Lahat po ng mga public senior high school sa Pilipinas na maabot namin sa loob ng 6 na taon. Yung karamihan ng martial law babies, henerasyon ko, ay napaka-vivid ng alaala ng batas militar. Kasi yun yung panahon na naging aktivista kami. Tulad ko, teenager no, nasa high school, naging aktivista panahon ng diktadura. At gustong-gusto namin hanggang sa ngayon, ikwento sa mga mas bata sa amin. Yung aming mga karanasan, alaala, at leksyon. Ayaw namin na makalimutan nila or mabura ito o mabago ng ilang mga kababayan natin na may agenda na huwag nang malaman, huwag nang singilin ng accountability, mabaon sa limot ang ganitong mga karanasan. Yung disillusionment or yung parang isang false nostalgia na napakagaling ng batas militar noon, napakaganda ng diktadura, ibalik natin iyan. Yan precisely yung sa tingin ko'y maling paniniwala na gusto naming matapatan sa pamamagitan ng pagbibigay nitong mga kopya ng Marcos Marcial Law Never Again. It is never too late para gawin ang isang bagay na mabuti. At isa sa pinakamabuti, isa sa pinakakailangang gawin na bagay nating mga tao ay mag-alala, to remember. Yan po ating tungkulin, ating responsibilidad. Kasalanan po natin kung hindi malaman ng mga kabataan ang totoong kwento at kasaysayan ng nakaraan. Kapag nagkulang ang henerasyon namin sa ganitong tungkulin, magiging kasalanan din namin ang kasalanan ng paglimot ng susunod na henerasyon. At sabi nga ng ating mga tunay na bayani, pag ang isang sambayanan nakalimot, makukundena tayong ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan.